Isalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga. Ayun. Gumana. 10:07 in the morning. Welcome po sa Bigatin. Dito po sa Radyo Inquirer, 9:90 AM. Tapos na Pasko. Tapos na ba? Ang bilis. Pero feeling Christmas pa rin, di ba? Sabado, December 27, 2014. 4 days before New Year. New Year na naman. Ito yung huling Sabado natin for this year. At bigating mga bisita natin. Yes, of course. Siyempre, pinali para sa taong ito. Susunod tayo magkikita sa isang taon na. Sa isang tagal, no? Yes. Ako po si Dan Macaranas. Ako naman po si Arnie Barcelo. Ellison Barcelo po. Ayan. Welcome po dito sa Bigatin. Siyempre, bilang kita ni Ellie, Bigatin ng ating bigating guest. Yes. Year-ender. Year-ender. Yung mga magagaling natin mga CEO. Yes. Diba? Pinagsama-sama po natin. Diba? Yung mga aspiring na mga millionaires and billionaires. Abangan natin yung kanilang kwento sa 2015. Pero abangan natin yan. Susubaybayan natin lahat yan. Susubaybayan. Pero ngayon muna, pakilala natin ang iba dito. Bago, ang iba suki na. Okay. So, let's start with the bago. So, we have here JD Abenaza, ang founder or CEO ng Zeno. Hi, JD. Hi, good morning. Good morning, JD. Ayan, so ito yung ating suki. Malapit sa puso natin to. Ilang beses na siyang nandito. And now, magkukwento ulit siya ng bago sa kanilang si Val Balase, ang co-founder ng Picawu. Hello, hi. Morning. Yes. Morning. At ang kasama niya din si Mara ang isa sa co-founder ng Picawu. Hi Mara, good morning. Hi, good morning. Good morning. Babata, no? Oo. May kanya-kanyang negosyo, no? Kaedad natin. Kaedad natin. Kaedad natin. Few years ago. Sige na nga. Anyway, so yung ganyang edad ka din, ano ba ginagawa mo noon? Nandito na, radyo na ako. Radyo ka na. Start ako 19. Naintindihan mo na yun? Naintindihan ko. Okay, 19. Well, ilan taong ka na? 26. Tinanong talaga. Hindi, para di ba 26, 25? Naisipan ka agad. Ikaw, nasaan ka noon? Ako? Di mo makwento. Teka lang. May kadate yata ako ng mga panahon eh. Ako 25, 26. Nagtuturo ka na naman. Nagtuturo ka na. UST ka agad? Anong age ko? 25? 28 ka lang naman ngayon? Kailan lang yun? Ikaw naman, nakalimot ka agad. Anyway, ayun. FE pa ako nun. Inisip niya. Daming skills. 3 years ago lang yun. Oo, di ba? Tarangin natin sila, bakit naman nila naisipan na? Ayun. So, ito muna si JD. Kasi si JD bago sa akin tong Zeno. Ano tong Zeno muna? Zeno po. So, yung Zeno, nag-started ng September 2008. And nagsimula ito sa sa isang dream ko nung bata pa kasi I'm avid fan of Sega, yung mga Japanese game. Okay. So until nung 2008 nung nagka-opportunity ako to finally start my own business. Pero nung nag-start ako for the entire 6 years, puro outsourcing muna, work for hire. And then just this year, on the way, through the years naka-develop kami ng 8 na application, 7 is games na available on mobile. So actually yung Zeno nag-start siya dun sa isang panaginip during September 2008. And it's like yung story niya is yung sa panaginip ko ngayon, mayroong isang big bang na nangyari, and then yung mga languages programming language na nakita ko sa dream, and then nag-pop up yung letter na yon. It so happened nung paggising ko, parang na-derive siya sa pangalan ko. So yung doon ang galing yung Zeno, and then nagkataon lang na catchy siya, and it sounds like Zeno. Mako-curious ka talaga. Yes.
Ayan, so game siya. Game. It's a game studio. Okay. Independent game studio. When you say game studio, so marami siyang elements. No? Right now, I employ 11 people in the company. Okay. So, just this year na-incorporate ko yung company. How many games na yung ginawa mo na? We started making our own original games around 2010. Okay. Yun yung Patentero Playtime. Yan, mga free-to-play yan. Pinoy yan, no? Oh. Yes. Lahat ba yung Pinoy? Hindi lahat Pinoy. Kasi actually, yung target market ko is West, of course, the entire global mobile market na sa games. So, yeah. Marami ba naglalaro na na foreigners? Well, na-appreciate ko nga, like itong Patentero Playtime, yung mga Hub Filipino, OFW, and din yung mga merong blood na Pilipino, na-appreciate nila yung game. And it's an educational and at least nagkakaroon ng flashback yung memory dun sa mga 90s kids or 80s na nakapaglaro ng Patentero. Wow. Ano yung pinaka-hit mo na ginawa mong game? I would say itong Patentero Playtime. Yes. For the past 4 years pa siya bago na-recognize eh. Matagal siyang na-release na 2010 pa sa iOS. Sa Google Play meron ba? Meron sa Google Play. I'm missing it now. So, ano siya, parang virtual Filipino game nga, virtual street game, no? Yes. Ay, sabi niya dito. Ang dami niya ng downloads, no? Patentero Playtime. Sige nga. Napuno na ng apps ng aking phone, lalo na pang bawat guest din. Ako rin sinisilip ko. Sinisilip natin. Ayun. Ang galing ng mga reviews at saka yung rate mo mataas, ha? So, paano to nilalaro? Try ko na, no? Sige, explain mo habang Actually, yung gameplay niya is based sa official gameplay ng Patentero. Meron lang mga addition and tweak para maging maging exciting kasi video game siya. Yeah. Like yung mga character biglang nagiging invisible or biglang nagte-teleport. Something like Tanong that. ko, di ba, nag-develop kayo ng games, di ba? Ang isang game, how many months mo dinidevelop yan? Dinidebug, tapos pre-trial. So, tapos before that, syempre, conceptualize mo, di ba? Yes. Nakakagatin ng tao. So, kasi mahirap gumawa ng games, tapos baka hindi kagatin ng tao eh. Yun ang pinakamahirap. Actually, sa akin kasi hindi yun ang iniisip ko eh. Actually, yung iniisip ko yung maka-develop ng game. Kasi kung isipin ko yung market, nung nag-start kasi ako, I'm a solo founder. Although very slow yung start, each year nagdadagdag ng tao pa isa-isa for the past 6 years. And I think hindi yun yung iniisip ko eh. Ang iniisip ko yung ma-produce yung game and yung passion, ma-move forward. Kaya nga for the past 6 years, at least thankful ako nagsusurvive pa rin. And at least ngayon, dedicated na yung gagawin namin puro original game and polishing ng existing game. Wow. Sinong supporters nyo? Mga investors? Actually, it's yung naging client ko for the past 10 years. It's more like a relationship na nabuo. It's a private angel investment na just this year lang at least pinigay sa akin. Kaya ngayon, dedicated and focus ako sa development ng original IPs. Pero in my experience, nag-work na rin kami sa mga malaking company for a third party development like Sega. Yan, yung mga well-known Japanese company in Japan and some also in Europe. Galing. Galing. Saka Pinoy, di ba? Oo, yung Pinay eh. Ang dami ng iba pa, maliban pa din sa Patentero Play. Yung ngayon lang, medyo yung sa first PC game namin, a Filipino team horror game. Ito yung upcoming namin. By 2015 ang September, yun yung target ko to release this game. Right now, medyo maingay siya sa Steam community. For PC market, Mac, Linux, and PC. Anong game? It's a first-person survival horror game based on Philippine folklore. So may manananggal dyan, gano'n. Exactly. May graphics. Gawing demand ng graphics, no? So, yun develop, no?
Yes, actually, April pa lang yung story. Actually, binigyan ko ng weight yung mga meaning ng pinanggalingan ng aswang White Lady. From 1800s pa siya. Kaya merong touch ng Philippine history. And actually, may ipipicture kami yung paring pugot. Ito yung inspiration, yung Gumbursa. Wala ba diyang yung politikong korap? Buhay pa eh. Magdagdag Buhay ka. pa. Hindi, may mga namatay na, di ba? Oo. Nagbumulto, nagnanakaw pa rin. Nananakawan ka pa rin. Alam mo, marami. Patay na, may pork barrel pa. Ikaw muna. Ayan na naman tayo. Sige, babalikan natin mo, Exino. Nililigaw mo eh. Gusto ko sinabi niya kanina, may relasyong nabuo. Kung kaya yung mga katulad sa airline, di ba? Yung airline, di ba? Tapos na yung Pasko, nagmumulto pa rin yung mga pasahero. Hindi nakasakay, di ba? Aba? Dito tayo sa imagination ni Ellison. Pero alam mo, totoo yun. Gusto ko yun, maggumawa, alam mo, kailangan natin. Gumawa ka ng game na related sa politics. How to run kung pwede. Pilipinong gobyerno. Pero pwede. Baka i-hack siya. Di ba? Hindi kasi, education din siya for younger babantayan lahat na kung yung congressman-elect mo, merong may kotong, no? Si mga karakter, may pangalan. Hindi kayo nalalayo doon. Talaga nagsa-throwback siya ng mga guests natin na before. Pero yun nga, no? Gawa pa kayo ng mga ganun. Alam ko, dahil Pinoy din naman ang advocacy nyo, Pinoy Games, so dagdagan nyo ng learning at saka so yun, gusto namin introduce to the world yung culture natin. Yes, kasi finally merong opportunity na introduce na we have our own identity sa paggawa ng games. Oo, totoo yan. Ako, na-excite ako sa mga ipoproduce pa nilang games. Galing. Siguro dagdagan na lang yung pag-promote kasi usually, di ba? Ang mga nagda-downloads, ang pag naghahanap, foreign-made na games no? Yes. So, dagdag nyo yung pag-promote tulad nito nga. Nakakatuwa nga kasi actually yung may mga Russian and German na na-appreciate nila yung game sa Steam community. Bago sa kanila kasi Asian. Kakaiba yung atake sa pagka-horror niya. Na-appreciate pa ng iba kaysa ng mga Pinoy. Kaysa natin, Kasi siguro, Pinoy na pag mentality ng Pinoy minsan, di ba? Siguro, common na kasi na nakikita natin yung, doon sa mga may third eye, na nakikita yung White Lady. So, common na sa kanila. Nagpasaling-saling lahi na yung mga kwento. So, pero right now, yan pala yung mga naka-program to... Meron kami yung Ants Spring. Spring na... And then yung Kukuran. And na-feature siya as one of the best casual games sa 2014. Yung Endless Runner na deals about chicken and yung mga eggs na nag-evolve sila habang tumatakbo, nagko-collect ng mga chicken. So ito yung... Sa game development, parang... tinitignan mo parang yung pagka nag-develop ka katulad ng sa Flappy Bird, di ba? Chamba ba yun? Ano ba? Ano ba meron actually, yun parang nakatulong sakto ba sa timing lang. Timing yun Timing lang ba? Oo. So, I think yung timing niya rin sa yung exposure niya sa sa social media. Dun siya actually. And then, it's a good thing kasi nagkaroon ng identity yung Vietnam dun sa game development. Pero ang game talaga may buhay lang no? Yes. Mga gano'ng katagal lang. Actually, depende sa klase ng game. Like yung Angry Birds ngayon, wala na. Wala na yun. Oo. Pero yung bago ngayon ng ano ba yung ngayon? Di kasi ako masyado. Ang mainit ngayon yung Clash of Clans. Actually, matagal ng mga more than 1 year na. Mainit pa rin siya. Mainit. Yung Candy Crush medyo nawawala na rin. Pero bawi na yung mga... Yeah, bawi na kasi actually like yung Candy Crush na company, yung King, nag-IPO naman sila. Nag-IPO, di ba? Wow. Pati nga si Enrile naglalaro. Naglalaro. Ang tindi ng promotion yung paggamit ng senator. Malay mo, taga Malacanang na nagpapatintero. Sana ang gusto ko kung pwede nga ma-promote yung mga Pinoy games na mobile kasi ang nangyayari, yung mga bata, kung ano lang yung nakikita sa net at saka kung ano ginagamit ng isa, yun din ang ida-download. Pero tulungan natin si JD na may promote siya sa mga schools. Magandang makipag-tie up ka sa schools kasi ang daming nagda-download, ang daming may phones doon, may daming Android phones, and iOS phones, syempre. So, tsaka magdagdag ka din ng mga learning games. Yes. Learning games. Actually, Natuwang Pinoy. First game yung Numbaders. Medyo lumang-luma na siya.
Para siyang Space Invader, tas mga math problem. So, papolish namin yon as times goes by. Kasi ang games naman, pag hindi nag-hit, may time pa para i-polish yun. Oo, totoo. May package. Baka yung next version mo, di ba? Yes. Mas kagatin ng masa or ng mga players. Okay. Ayan. So, ayan po mga kabigatin. Mag-download Mamaya, tayo babalikan ng natin yung games, Zino. no? May pag-usapan naman natin experiences nila si founder. Kasi hindi madali actually. Hindi madali. Alam ko marami silang pinagdaanan na kinakailangan ba magtayo talaga ako ng isang kumpanya o solo ko? Yun yung mga questions, di ba? Mga kinakabahan Kaya ko yan. bang buhayin yung mga employees ko na gano'ng tuloy-tuloy, di ba? Oo, 13 months pay na, may papasweldo ba ako? Ganun ang mga problem ng mga founder. SSS niya, lahat. Kung consider mo lahat yan Tapos, titignan mo kung sa iba ugali ng mga employees mo. Babalansin, may iba-iba yan Mayroon parang minsan di ko pa makikisama Di ba? Matampuing pusa, matapang na aso, ganyan. Di ba? Yung inutusan mo na, hindi sumusunod, tapos magaling pa sa'yo. Tatahulan ka pa Tatahulan ka pa. Yan, balikan natin yan. Yep. Okay. Later, with Pikawu and more on Zino naman. Ano, magbe-break na tayo? Yeah, break muna. 10:23 ang ating oras. Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat. Magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Linggo, alas 6:15 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Bigatin sa Radyo Inquirer 990 AM. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here. 10:25 in the morning, tuloy-tuloy ho tayo dito po sa Bigatin sa Radyo Inquirer 990 AM. Ma'am Marnie. Oo. Kahit off-air, no? Tuloy-tuloy in discussions. Na-excite ako. Nandito na ulit ang mga friends natin. Mga kabarkada lang, Kabarkada lang. Pikawu. mo lang ba natin? Yes. Pikawu. Val and Mara. Hello. Good morning. Kumusta? Anong updates ng Pikawu? Marami na kayong followers kaya. Sobra. Download saka mga members. Well, right now, nasa 30,000 users na kami. Since the dami last time na nandito kami. Ilan lang yun, no? Actually, nagulat rin kami na biglang lumaki. Tapos, recently, nag-release na kami ng app. So, last month, lumabas na yung iPhone app namin. This January, lalabas na yung Android app namin. Pero everyone can use it on web. Member ka ba ron? Sana nga, kaya lang mahirapan. Ayaw Okay, ang Pikawu ay hindi na pwede sa ating mga Teka, ano ba age limit? taken. Hanggang ano? Well, actually, ngayon naman, meron kami 18 to 35. Pwede. Pasok ako 18 to 35. Basta 35 yung waistline ba yan? single ba to? Dapat diba? Dapat single. Oh, Paano yung mga single again? Kaya naman single again. Na-excite na yung mga listeners natin. Ano ba tong Pikawu? Kasi lagi ko din itong binaba. At ang Pikawu ay dating site. Well, it's a dating service. We do kasi both online, offline. So, online, we have web apps. Tapos, we do the offline wherein yung users namin doon mag-meet. Nangyari kasi dati, well, the whole reason ba't namin ginawa yung Pikawu was, one,
Well, single rin kasi kami before. Tapos kasi medyo, di ba parang, mga Pinoy kasi by nature shy. So, hindi tayo yung type na mag-approach. Parang hindi yun talaga yung what Filipinos are na parang makikipagkilala. Alam mo yung parang sa mga Sex and the City na movie. Torpiro Pinoy eh. Hindi naman. Basta na lang. Hindi ako Pinoy. Ano ba yun? Majority lang. Majority lang. Tapos kasi, yun yung first minority thing. That is the other reason rin kasi. So, maraming dating apps na lumalabas. So, puro sila kasi, if you check, puro sila guy-made. Male-dominated kasi yung dating app. Tapos, if you see, most of them are dedicated sa hookup or parang marriage agad. Oh, yes. Yun ang intention mo, makakuha ng partner. Yun na sa mga online dating. Si Ellison, hindi ganun. Sila lang may gusto nun. Ako ayoko. Mas conservative ako. Paano ito ay tanong lang din naman, no? Kasi nga, syempre, curious nga sila sa Pico. Sabi ko nga, bukang bibig ko ang Pico. Kasi ang aking market ay puro bata. Ang aking network ay puro bata. No? Interested sila doon. Paano doon? Halimbawa, baka naman may nababastos na doon. Or may... protection nila. Well, yung magandang thing siguro about Pico, dahil lagi kami nag-offline event, so siguro at least once a month meron kaming event for ginagawa? members. Halo-halo eh. Meron kami bar, may coffee shop, may pinakamalaki na namin ginawa is na parang meet up is in SM Aura. Ilan ang pumunta? 150. Madami na. Madami rin eh. Tapos kasi, by doing the offline meetups, nakikilala namin sila. Tapos since nakikilala namin sila, nasi-share namin kung ba't namin ito ginagawa. Sila na rin nagsi-self-police. Like, kunyari. Good. Like, kunyari, we did one event, tapos merong girl na nabastos ng guy. Tapos, syempre, nisumbong nila sa amin. Pero parang, yun yung mga things na hindi mo akalain na, kasi yung, parang, siguro yung mga girls minsan, kapag nabastos sila, siguro papabayaan na lang nila. Itong particular girl, sinumbong nila sa amin. Tapos, syempre, yung mga guys na nang babastos sa mga events namin, napapagsabihan namin. So, sabi namin, kung gusto nyo parang alam yung bastos or hook up, punta na lang kayo sa ibang event. Paano lang yung kantang na tipo kong lalaki, medyo maginod, medyo bastos. Talaga si Ellison, no? Huwag mo na ipilit. Hindi, may mga ganon, di ba? Sa 90s. Ayun na nga, yung ganong question. So, paano mo na-filter? Kasi it's an app. It can be downloaded by anyone. Yeah. Well, one of the good things kasi is one of our investors is the founders ng Lendo. Yes. So, it's Lendo is a New York-based company na they do verification through social networks. So, it's the same thing. Naging guest na rin natin sila rito. Yes, Ang ganda ng algorithm na yun kasi chinecheck nga yung profile mo, yung sincerity mo. Yes. Ibig sabihin, yung mga developers nila, chinecheck, they're going, meron silang parang collaboration sa inyo. Yeah. Sa algorithm. Oo, bale, binigyan nila kami ng access nun sa pag-verify ng users nila. So, it's the same verification we use. And yung verification nila, they use it for accepting bank loans, ganyan. May questions dun, how many friends mo sa Facebook, parang malalaman namin, kunyari, si Edison, kunyari sumali siya, sabi niya 18 lang siya. Nalaman namin hindi ka talaga 18. 16 lang pala. Ayun, ang galing ng program na imagine ko. Okay, sige. Di 18. Ngayon ba, ano ba yung mga ages nyo? 18 to 35. 35 nga lang. 18 to 35, di ba? 18 to 30. And right now, you're 26. Yes, sir. Di after 15 years, ipapason ko na yung torch. Bibigay ko na sa mas bata sa akin. Mas bata. Bibigay mo na kasi hindi ka na po pwede doon sa mga meetups nila, di ba? Matagal pa yun. At least, di ba? May paghahanda na kagad. Ayun. Gagawa ka naman ng apps nun para sa ganung edad na. So, pwede bang taken mo? Taken muna. Ano yun eh, mga
mga Ashley Madison. Yun yung parang site na pang infidelity. Oo nga, medyo sad nga. Pero right now, sabi niya kasi right now, meron sila 9,000 na monthly users. Yeah. Paano yun na sila na na monitor na kahit paano nagmi-meet? Ngayon kasi... Kaya ba? Ngayon kasi, nag-launch pa lang kami. Ano lang to talaga yung minimum viable product. Okay. So, sobrang kulang pa ng features. Kasi, syempre, startup, kulang resources, kulang tao. So, lang yung kaya namin ilabas right away. Nilalabas na namin. Tapos, syempre, lalapit na naman kami ulit sa investors para kumuha ng makapagkuha ng more resources. Tapos, doon kami magdadagdag ulit ng features. So, kung ano lang muna konti-konti. Si JD, nagme-mentor to Baka maraming may mga ideas siya about dating. Meron ka ba experience, JD? Ang naalala ko yung Filipino Friend Finder. Mga 2000. Pero yun kasi ay more on marriage talaga. Ang partner. Ito fling. Ito ba fling lang? Hindi. More of, so people na gusto lang mag-date. Actually, yung basis ko nito, siguro mga 10 years ago, dating kasi dati, pero I started dating siguro 16. Tapos kasi, nalala ko, pag nag-date ka dati, wala, movie lang, kain. Hindi naman siya serious, pero hindi naman siya fling. Parang nag-enjoy ka lang talaga makipagkilala. Tapos ngayon kasi, parang sobrang iba na. Na parang yung, kasi actually, eldest ako sa mga magka-cousins. Sa side kasi dad ko, puro girls. Pero syempre, nagkukwento sila, sobrang iba na ngayon na parang nagbabar,